Take mga boss nung radiator ng air compressor na Solier. Ayan, in-overhaul ko na mga boss. Binakbak ko na. Kasi soldering ko kasi marami siyang butas doon sa lower part. Tsaka overhaul na rin mga boss, oh. Ang dumi, oh. Mga barado na rin yung kanyang tubo. Ayan. So lilinisin ko muna yan isa-isa. Alisin ko yung bara. Tsaka ko ima-manual deep soldering. Nang sa ganun malinis siya. Tapos gagawin natin yung tangke niya, may butas din dito. Oh, kaya tama lang pala nabuksan ko upper and lower part para ma-check. Ito nga yung nakita ko nang mabuksan ko yung upper and lower. Yung lower hindi masyado kasi actually ito yung upper niya, dito talaga pupundo yung dumi. Kagaya nga niya, no, dito nagbara, doon hindi masyado, pero kaya ako binuksan yun dahil marami siyang butas sa header plate niya. Bala kong manual deep soldering ng maganda yung kanyang kapit, kasi ito ngayon pa lang to nabuksan, eh, oh. Oh, wala pa siyang bakas na binuksan siya. Repair meron, may repair siya roon. Kasi kapag yung mga galing talaga sa kumpanya, maninipis lang yung kapit ng tingga niyan dito sa header plate at saka sa tubo. Kasi tinutubog lang nila yan mga boss. Kaya manipis lang yung kapit. Kung alin lang yung kumapit sa pagkatubog, yun lang ang nagiging sealed, nagsisealed dito sa between ng header plate at saka ng tubo. Ngayon sa konting vibrate, maaaring mag-crack. Okay? Kaya nagkakaroon ng leak. So ngayon, ipo-full weld natin yan. Ima-manual deep soldering natin yan, upper and lower. Tingnan ko lang kung magkabutas pa yan. I-update ko na lang kayo boss kasi mahaba-habang linisin to. Nakita nyo naman. Oh, kapal ng dumi at barado na halos lahat ang kanyang tubo. Mga boss, ang update. Ayan, oh, na deep soldering na natin tong kabila, oh. Oh, ganda na, oh. Ito yung lower parts mga boss. Ito yung sinubukan ko kasing i-repair yung yung butas dito. Napansin ko manipis yung kapit ng welding, naglalaglagan. Kaya binaklas ko at manual deep soldering ko yan, para siguradong tumagal. Oh, ganda na, di ba? Ayan. So itong kabila na lang, itong upper side. Ayan, oh, ganyang kadumi yan mga bro. Teka lang, nilinis ko na nga yan, eh. Ayan, oh, ang hirap pakapitan ng tingga kapag ganyan, oh. Lilinisin ko pa yan. Nilagyan ko yan kahapon ng in-steel brush ko yan, tapos nilagyan ko ng asido, tapos in-steel brush uli. So ngayon is ayan, kaya nga nag-green ang kulay, oh. Sa asido yan mga boss. Ngayon i-steel brush ko uli siya, tapos lilinisin ko na ng sodium chloride. Iinitan, tapos lilinisan ng sodium chloride. Ima-manual deep soldering ko na yan mga boss. Pagkatapos nyan, ganito na rin ang magiging kalalabasan nyan. Yan. Okay? Matagal nga lang, pero sigurado naman na 100% naman ito na walang butas na, diba? Kaya maproseso nga lang talaga. Tapos ito yung tangke nya, oh, lower tank. Oh, nagawa ko na rin yung butas, oh, na-build upan ko na rin, diba? Kakabit ko na rin yan. Yan yung lower tank nya. Yung upper, hindi ko pa nagagawa yung butas. So ito muna mga boss, update ko na lang uli kayo kapag kakabit ko muna yung tangke nito. Lilinisin ko muna to, gawa ng may green pa, oh. Asido yan, eh. Hindi natanggal ng mabuti, nahugasan. So ayan mga boss, kakabit na natin tong tangke nya. Na check ko na yung mga tube na yan. At yung minsan kasi may mga nakakalusot na putok-putok dyan, leak yun mga boss.
Kaya dino-double check ko yan isa-isa. So, kaya ayan. Tapos ko na siyang i-check. Ikakabit na natin ngayon tong tangke niya. Ayan. So, panoorin nyo mga boss. Parang may putok mga boss eh. Ayan. Napansin ko may putok. Yan. Diba? Oh, crack yan. Oh. Ang haba. Oh. So hinangin ko muna mga boss. Weldingin ko muna. Yun. So, okay na mga boss. Na-welding na natin. Buti nakita ko. Mahirap ng weldingin yan kapag nakakabit na. Kasi, baka bumiga yung header plate. Sa init ba? Tsaka, matatabunan to ng bracket eh. So, mahirap. Tatanggalin na naman.